Yan, si Ian. O, Ian. Baklas na yung likod. Angas. Tayo sa panggilid. Linis. Yan, isa pa. Bumigay yung mga clutch spring, coil spring. What's up, guys? It's me, Blackjack, and welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan na pinutin ang aking subscribe button. Sama niyo na rin ang aking bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Alright. So yun mga paps. So ito, kung nakikita nyo, meron tayong mga piyesa ng motor para sa ating NMAX version 1. Yan, so medyo may konti tayong papalitan sa mga piyesa ng ating motor. So ito, lahat po ng piyesa na ito is nabili ko sa Shopee and Lazada. So yun, bumili tayo ng MHR clutch spring. Sukat nito is 1000 RPM. So yun, try natin to. So ganun din, palitan din natin yung clutch spring, 1000 RPM. So yung magiging clutch spring nito, ito bumili lang ako ng clutch lining assembly na CNC Racing. So yung spring nito, palitan natin ng 1000 RPM. Alright. So yan, matitest natin kung okay siya, kung matigas or malambot, or kung makapit ba siya. Ayan. Palitan na natin yung naka-stock ko pa. Bali yung stock ng motor ko, stock ng mga piyesa ng motor ko, stock pa siya, kaya palitan natin siya ng mga aftermarket na. So bumili rin ako ng TBJ na naka-regroove na. Ayan, so kung makikita nyo, naka-pine regroove siya, so baka yung maliliit. Medyo kung titingnan, medyo mababaw lang yung pagkaka-regroove niya, pero try na rin natin siya dito. TBJ, bawal sa iyakin. By Mickey Maso. Hindi ko lang alam kung kay Mickey Maso nga ito, kasi sa Shopee ko lang nabili. Tapos bola na rin, MHR pala. So yung nakakabit doon, stock na 13 grams, ito 11 grams. So malalaman natin kung okay siya, kung maganda ba yung combination ng 1000, kasi pagka ganito kasi yung maging setup niya, pag magaan mas malakas sa gas, pag mabigat kay NMAX mas tipid sa gas. Pero syempre hindi natin malalaman kung parang wala kasing arangkada. Ito kasi setup na to may arangkada, pero at based sa mga review na nakikita ko is magkakaroon ng konting delay, unlike sa stock kasi na 800 RPM lang, malambot, kaya mabilis ang response. Dito parang siguro pagka pumiga ka may konting delay. Tapos syempre bumili rin ako ng shock rear suspension na ang tatak is Motospeed. May baso siya, pero hindi ko lang alam kung totoong meron niyang laman. Kasi solid pero try na rin natin. Size 330 mm. Ayan, Motospeed. So lahat ng mga yan is nabili ko ng mura. Kasi hindi ko, tatry ko to, i-review ko siya. Pag itatry ko ang kabit, then i-review ko siguro after a week, after a month, kung anong kung okay ba o naging maganda bang magiging performance niya. Siguro so isa-isay natin sa shock, kung mabilis, kung okay ba, matibay ba sa lining, sa mga clutch spring and ating bell.
So yun guys, pupunta tayo ngayon sa tropa natin na mekaniko na malapit lang dito sa amin, si kay Ian. So mamaya punta muna ako sa kanila para ipakabit to. Alright. So yun mga paps, nandito na ako sa sa tropa. Kakabit niya na yung mga pyesa natin. Ayan, si Ian. O Ian. Hello. Ayusin natin to. Yun. So after makabit, bigyan ko kayo ng mga review kung okay ba. Yun, mga budget meal lang yun na pyesa. So tingnan natin kung gaano siya katagal magtatagal at kung okay ba siya. Alright. So yun, mamaya kabit niya. So yun, una muna natin ikakabit yung shock muna natin. So yun, baklas na yung likod. Yeah. So ang dami palang binabaklas kapag version 1. Sa B2 kasi wala nag-ano. Sa version 2 saglit lang. Ayun na, lumabas na siya. Alright. So medyo madilim lang. Ayan. So yan, kakabit na to. Mamaya pakita ko na lang. So yung mga paps, nakabit na siya. Ayun o, angas. Sakto lang, walang tinabas. So malalaman natin yung tigas pagka naibiyahin na natin. Yan siya. So yung mga paps, dito na tayo sa panggilid. Tapos na ikabit yung shock, tsaka na-check na rin yung brake sa harap tsaka sa likod. Medyo palitin na rin yun, so sayang ginawa lang muna ng paraan. Lalo na yung fluid nya na madumi na. Siguro sa sunod balik tayo kagad para mapalitan, ma-wash out. So yun, yung gagawin na yung panggilid na. So para malaman natin kung okay itong mga nabili nating aftermarket na setup. So mamaya na. So yan, nabaklas na. Pero yung pag-compare, medyo malambot compare dito. Ito kasi nasa 500 to eh. Anong brand nito? RS8 na tayo. Ito RS8. Ito yung MHR nakakabit natin. Kung di RS8, JMM pa tayo. Kasi ito yung nakakalagay sa akin natin. Pero syempre, tatry pa rin natin kung okay. Kasi dun tayo sa tatry natin yung mura at kung gano'n ba katagal. Kaya mo nakagamit ng ipakso. Linis. Ano yan? Yung mga nakagamit ng ipakso. Kuwan ko ha. Stock lang yan. Ako pang gilid lang din yan. Pero malakas. Oo, kasi isipin mo ha, hanggang kwanta ng mga sniper ay lalapay, nakadikit lang ako. Mga dikambyo. Gilid lang. Panggilid lang na. Wala pang set sa black. Wala. Parang gano'n. Depende na sa magtoto na lumot. Ayan, nakabit na. Ganda naman yung ng belt niya, tension. Hindi siya bumabagpag. Saka yung sampa niya sa torque drive, maganda naman. Yan, galing na sa kay Ian yung mga words. Testing na lang na. Sana hoping maganda. Oo, maayos na to. Yung brake, yung shock. Hoping mga ilang week yan.
Yung mga parts kasi ito, hindi ko sure eh. Sige, test na lang Test natin. natin muna. After 1 week o 2 weeks, balik ako sa'yo. Pero itong bell na to, ayan, madami na akong nakabitan nito, yung kay Mickey Maso. Proven na to. Lalo na sa duluhan, malakas. Yun. Alright. Ako ba din? Okay. Naka-boreless na. Okay. Simulan natin. Lakas ng mahatak. Mahatak na. Oh. Hindi na mabibitin pa sa ano. Pagdating. Saka gumanda na din yung mga toy na eh. Yan, isa pa. Wala na yan, ano. Yung tawag dito, dragging niya. Yun talaga yun. Pero malalaman natin mga after a week. Hindi, mas gaganda pa to. Huwag lang bumigay yung ano. Mga clutch spring, saka yung spring. Yung ganda yan, MHR. Ano? MHR. So yun guys, nakabit na natin yung mga nabili natin sa Shopee and Lazada. So murang-mura lang po ito na nabili ko. So yung i-review natin siya kung ano yung magiging performance niya. Siguro a week o a month o depende kung ano yung maramdaman natin sa mga susunod na panahon. So sa ngayon, gamit ko ngayon si NMAX, yung ating halos kagabi lang natapos, ngayon umaga tinry na natin na ibiyahe siya. So yung una, yung shock, ayan. So far so good. Yung laro niya, yung bounce niya is okay na okay. Maganda yung pagka-bounce niya, yan. So kapag pinapress ko siya goods na goods. Medyo matigas siya, gawa ng siguro nung nasanay lang ako nung una nakakabit dito is maliit, payat siya. Yung kasi nabili ko sa online din, sa Facebook ba, hindi ko alam na kung okay ba siya o hindi, pero nagamit ko din naman siya ng mga isang buwan. So yun, nag-decide akong palitan nga kasi pag kami ang kasi tumatama. So yan, i-test pa rin natin siya sa mga susunod na panahon, sa araw. So yung panggilid, yung bell na nabili natin na TVJ, ayan, na pine groove. So eto, makikita nyo naman smooth na smooth ang aking takbo, walang dragging. So binilang ko din siya ng lining, clutch lining. So yung clutch lining na nabili ko is CNC clutch lining. So hindi naman siya kumbaga aftermarket na. So hindi ko lang alam kung ano tawag dito, compatible siya dito sa bell. Pero so far ito, nagamit ko ngayon talagang wala yung dragging na tinatawag. Akala ko una pa lang hindi na siya kakapit. Siguro eto, mas gaganda pa siguro to kapag after a week yung kapit niya talagang solid na kumbaga may kain na dun sa groove natin. So syempre nung kinabit ko siya, pinapalitan ko siya ng clutch spring. Yung ating clutch spring na MHR 1000 RPM, tsaka center spring
na 1,000 din, 1,000 RPM. Yung mga yan, kaya solid siya. Pero akala ko sa mga review medyo may delay. Kaya lang ngayon konting piga ko lang nagre-response ka agad siguro ang isa kong napansin siguro kasi kapag matigas daw may delay. Ngayon parang wala siguro dahil medyo malambot siya unlike sa other mga brand. Pero yan, ito-test pa rin natin siya. Bibigyan pa rin kayo ng review after a month kung ano magiging performance niya. Tapos pinalitan din natin siya ng MHR din na bola na 11 grams naman. Binabaan ko para talagang may arangkada. Mayroon siyang arangkada talaga. Hindi ko lang alam kung may pangdulo. So yun, siguro gagawa na lang ako ng separate video na yun na may ganon. So ito, tinatry ko lang ngayon yung ating mga naikabit ng relax driving lang. So yan, so sa pakiramdam before na hindi ko pa siya napapalitan, walang dragging siya talaga, manginig, yung nanginginig yung mode sa may problema na yung bearing ball race nitong NMAX ko, dagdagan mo pa na parang dragging. Manginig siya, pero ngayon so far so good. So yan, salamat sa naggawa ng motor ko na si Ian. Ayan, shoutout sa'yo, Adrian Telpo. Siya yung gumawa ng unit at naka-NMAX din kasi siya version 2. So quality din yung quality talaga yung mga gawa niya. Actually dami niyang napansin na sira ng motor ko kaya sabi ko saka natin paayos. Ang pinaka naging challenging sa kanya dito yung pagkabit pag-check ng brake pad yung mga brake pad ng harap likod sobrang tigas na ng caliper yung sa component ng caliper. Pero syempre nagawan pa rin naman yan ng paraan. So yan, may brake na rin ako. Dati halos wala pinapalitan ko na rin ng brake pad, CNC na brake pad, Shopee rin. So test din natin kung okay. So halos lahat ng mga napalit ko aftermarket, budget meal, mura lang talaga. Pero syempre hindi ko kayo tawag dito, hindi ako nagbibigay ng advice na gamitin nyo kasi syempre makakasira din, pwedeng maka-apekto rin sa motor nyo kasi syempre Yamaha to dapat genuine parts lang pero syempre di inaasahan kung talagang walang budget doon tayo sa mga aftermarket. Kaya then ito-test natin kung okay naman, why not, diba? So yun, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung hanggang ngayon nandito pa rin kayo nanonood, sumusuporta, huwag yun kalimutan na i-click ang subscribe button. Sama nyo na rin ang bell. So alright, so hanggang sa mga susunod na video na lang ulit. Always remember, ride safe, peace out.